Ano ang hindi natin maiisip na wala sa gabiing kalangitan? Anong bagay sa kalangitan ang direktang nakakaapekto sa maraming proseso na nangyayari sa ating planeta? Aling mga makapangyarihang bansa ang naglalaban-laban para sa pagiging una sa pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng bagay na ito? Siyempre, nahulaan nyo na ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buwan. Ang presensya ng satellite na ito, pati na rin ang posibleng pagkawala nito sa ating kalangitan, ay may malaking epekto o maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng sangkatauhan. Dahil dito, ang masusing pag-aaral ng pinakamalapit sa atin na malaking bagay ay pangunahing mahalaga para sa mga higanting bansa tulad ng Estados Unidos at China. Narito ang matagal ng labanan para sa pagiging una at yaman. Dalawang suliraning laging sinusundan ang sangkatauhan mula pa noong simula. Sino ang mananalo sa karerang ito sa kalawakan? Sa ngayon, nangunguna ang China, habang mabagal na sumusunod ang National Aeronautics and Space Administration at Artemis. Kaya ang buwan. Paano nga ba ito nabuo at kailan ito naging kapitbahay natin? Mayroong tatlong pangunahing hipotesis kung paano lumitaw ang buwan sa ating kalangitan. Ang una ay nagsasabing ang buwan at ang daigdig ay nabuo mula sa iisang protoplanetaryong ulap. Ang pangalawa naman ay nagsasaad na ang daigdig bilang mas malaking bagay ay ginamit ang grabidad upang minsang hulihin ang buwan at pilitin itong umikot sa paligid nito. Pero ang pinaka-popular na hypothesis na sinusuportahan ng mga resulta ng pagsusuri sa lupa at iba pang mga pag-aaral. Ito ay ang higanting banggaan o mega impact. Ang tinutukoy dito ay ang sinaunang banggaan ng daigdig sa isang bagay na halos kasing laki nito, mga kasing laki ng Mars. Bunga ng trahedyang pangyayaring ito, nabuo ang buwan mula sa mga pira-pirasong labi. Anong mga balita mula sa mundo ng agham ang lumitaw kamakailan at bahagyang nagpatunay sa pinakahuling teorya? Kaugnay ito sa mga gawain ng mga Chinese na AMSC Chang'e. Ang mga layunin na itinakda para sa kanila ay ang pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng buwan. Dahil bahagi ang proyekto ng pandaigdigang lunar na programa ng China, naghatid si Chang'e 3 ng lunar rover na Yutu sa buwan. Si Chang'e 4 ay tumulong sa paglapag ng lunar rover na Yutu 2 sa ibabaw ng buwan. At noong 2020, nagdala si Chang'e 5 ng mga sample ng lupa mula sa buwan pabalik sa daigdig. Sa unang pagkakataon, mula noong 1903. Samantalang si Chang'e 6 noong tag-init ng 2024 ay nakagawa ng isang bagay na walang kapantay. Nakakuha siya ng lupa mula sa likod na bahagi ng buwan. Sa misyon na ito, maraming eksklusibong pangyayari tulad ng kay Yutu 2 na unang kumuha ng larawan ng likod ng buwan mula sa malapitang distansya sa kasaysayan ng kosmonautika. Hindi direktang maipapadala ang impormasyon sa daigdig mula sa hemispyereng iyon dahil tidal lock ang buwan at laging nakaharap sa atin ang kabilang bahagi. Nag-ingat na ang China sa maagang paglutas ng problema. Noong 2018, nagpadala na sila ng artipisyal na satellite na tagapamagitan na tinawag na Chuekiao sa Lagrange Point sa pagitan ng daigdig at buwan. Ito ang tagapamagitan na matagumpay na nagpapadala ng mahahalagang impormasyon sa sentro ng kontrol ng misyon ng China. Ang lunar rover na Yutu 2 kahit naka-sleep mode ay kinailangang tiisin ang halos minus 170 Celsius na temperatura tuwing gabi sa buwan. Ang aparato ay nasa likod pa rin ng buwan at gumagalaw ng napakabagal, halos parang nangangapa. Sa pag-aaral ng ibabaw ng ating buwan, ang sobrang bagal na paggalaw ay dahil sa mga katangian ng lupa roon, na iba kumpara sa nakikitang bahagi ng buwan. Kasabay nito, naging rekordista ang lunar rover sa tagal ng operasyon dahil ito ay nagtrabaho sa buwan at 300 na araw naman ang natuklasan ng aparato sa likod na bahagi ng buwan. Ang totoo, hindi nagmamadali ang China na ibahagi sa mundo ang mahahalagang balita at lalo na ang mga sensasyon. Bahagi na rin dahil ayaw nilang tulungan ang kanilang mga pangunahing kakumpetensya sa karera. Misyon na inorganisa ng National Aeronautics and Space Administration na tinatawag na Artemis. Gayunpaman, may impormasyon pa ring nakakalusot sa mga journal na Science at Nature at sa media portal. Sa ngayon, alam na sa likod ng buwan ay natagpuan ng Chinese na aparato ang kakaibang mga anartesit na glass beads na malamang ay nagmula sa epekto ng banggaan at agad itong tinawag na
meteorite glass. Nabuo ang mga ito dito dahil sa pag-atake ng asteroid na nagdulot ng pagkatunaw ng ibabaw dahil sa matinding init ng banggaan. Natuklasan din ni Yuto-2 ang olivine at orthopyroxene na malamang ay napunta sa ibabaw mula sa mantle ng buwan. Muli, ito ay dahil sa epekto ng banggaan. Nasukat ang antas ng radyasyon sa ibabaw ng satellite. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na doble ang taas ng mga parametron kumpara sa International Space Station at 200 beses mas mataas kaysa ibabaw ng daigdig. Nagkaroon din ng natatanging biolohikal na eksperimento sa loob ng landing module. Sa isang espesyal na lalagyan, may mga buto ng patatas, rapeseed at iba pang mga halaman, pati na rin mga itlog ng langaw na Drosophila. Pagkatapos ng paglapag sa buwan, automatikong diniligan ng tubig ang mga buto. Sa kalaunan, ang ilan sa mga ito ay tumubo na naging isang biolohikal na sensation dahil ito ang unang pagkakataon na may tumubong buto sa ibabaw ng ibang katawan sa kalawakan. Aling natuklasan ng lunar rover na Yuto-2 ang pinaka nagpasabik sa publiko? Isang kakaibang bagay na napansin ng aparato noong Disyembre 2000 at 21 mga 80 metro mula sa kinaroroonan nito. Isa itong bagay na hugis kubo, hindi alam kung para saan. Pero ganun lang ito tingnan mula sa malayo. Nang lapitan, napag-alaman na bato pala ito na may kakaibang hugis na malamang ay mula sa mas malaking bato at inihagis palabas ng bunganga. Nananatili si Yuto-2 sa bunganga ng Von Karman, patuloy na nagmamasid at paminsang natutulog. Kapag dumarating ang panibagong gabi sa buwan, ganito napunta ang Tsina sa unahan ng buong mundo at naging una sa pagsasaliksik sa likod na bahagi ng buwan. Ang pinakamisteryoso at hindi paganap na napag-aaralan. Ano ang masasabi natin tungkol kay Chang'e 5? Saan at kailan lumapag ang aparatong ipinangalan sa Diyosa ng buwan ng Tsina? Noong Disyembre 1, 2020 matagumpay na bumaba ang returnable na AMSC sa basaltong talampas na tinatayang may edad na 2 bilyong taon. Matatagpuan sa karagatan ng Bagyo, ito ang pinakamalaking dagat sa nakikitang bahagi ng buwan. Ang sukat ng karagatan ng Bagyo ay humigit kumulang 2,500 kilometro at ang lawak nito ay mga 4 na milyong kilometro kwadrado. Hindi lang lumapag si Chang'e 5, kundi kumuha rin ng higit 1 kilo ng sample ng lupa sa buwan at dinala ito pabalik sa daigdig. Bumagsak ang kapsula sa ligaw na kapatagan ng Tsina sa isang rehiyon na tinatawag na Panloob na Mongolia. Ano ang ikinagulat ng siyentipiko nang bahagyang inilabas ang resulta ng pag-aaral ng lupa sa buwan? Ang edad ng mga batong natagpuan sa basaltong talampas ay tinatayang nasa 2.5 bilyong taon. Hindi ito nakakagulat dahil ang lokasyon ay medyo bata pa, ngunit may isang piraso na mas matanda ng husto. Tinatayang nasa 4.2 bilyong taon ang edad nito. Ang paglitaw nito rito ay nananatiling isang misteryo, tulad din ng pagkakatuklas ng napakabatang mga sample sa mga malasalamin na bilog na ang edad ay hindi hihigit sa 123 milyong taon. Lubos nitong pinabubulaanan ang teorya na ang bulkanismo sa buwan ay tumigil mga 2.5 hanggang 2.9 bilyong taon na ang nakalipas. Pero bakit hindi natin nakita ang mga bulkan sa ating visual na pagmamasid sa ating buwan? Gayong kahit ang maliliit na ganitong pangyayari ay pwedeng mapansin gamit ang teleskopyo. Hindi pa rin alam ang sagot sa tanong na ito. Sa anumang kaso, pinagdududahan nito ang kasalukuyang mga pananaw tungkol sa heolohiya ng buwan at nangangailangan ng karagdagang pag-aaral. Ano pa ang mga nakakagulat na balita na inasahan ng siyentipikong komunidad? Kaugnay ng misyon ng Chang'e 5, natuklasan ang bagong phosphate mineral, ika-6 na elementong natagpuan ng tao sa buwan. Gayon din, mula sa mga sample ng lupa ng buwan, nakakuha ng tubig ang mga siyentipikong Tsino. Nangyari ito habang pinainit ang material. Dito nagagamit ang praktikal na aplikasyon ng kaalaman, halimbawa, sa kolonisasyon ng buwan o sa paggawa ng pansamantalang base roon. Kung mula sa 1 gramo ng lupa ng buwan ay makakakuha ng 76 na mililitro ng tubig, mula naman sa 1 tonelada ay makakakuha ng 76 na litro ng tubig na sapat para sa 50 astronaut sa loob ng 1 araw. Lubusang binabago nito ang pananaw natin sa patay na ibabaw ng buwan at ginagawang mas makatotohanan ang mga planong gamitin ito. At syempre, Chang'e 6 ano naman ang dala nito?
Nagulat ang sangkatauhan sa Chang'e-6 dahil ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na nakapaghatid ito ng 2 kilo ng lupa mula sa buwan pabalik sa mundo. Mula sa likod na bahagi ng buwan, partikular sa Apollo crater, inilagay ng aparato ang pambansang watawat ng China sa lugar na iyon. Wala pang anumang palatandaan mula sa mundo ang nauna roon. Batay sa karanasan mula sa naunang automatikong istasyon, noong Hunyo 25, 2024 naghatid si Chang'e-6 ng mga sampol ng lupa pabalik sa mundo. At sa parehong rehiyon din, ang autonomous region ng Inner Mongolia. Kaunti lang ang inilalathalang paunang resulta ng pag-aaral sa mga bato mula sa likod ng buwan. Partikular na binanggit na ang lupa sa lokasyong ito ay mas poroso at maluwag at marami ring plagyo klase na natagpuan sa sample. Itinuturing na magmatiko ang mineral na ito at medyo karaniwan sa kalawakan. Halimbawa, natagpuan din ito sa asteroid na Itakawa. Isa pang mahalagang punto ay napakakaunti ng mga rare earth elements ng potasa at posporo, ang tinatawag na potasa at posporo sa dinalang lupa. Malaki ang pagkakaiba ng katotohanan ito sa sample na ito kumpara sa mga dinala ni na gintuang Chang'e-5 at ng misyon ng Apollon. Ito ay isa pang patunay kung gaano kaiba ang nakikitang bahagi at nakatagong bahagi ng buwan pagdating sa kanilang pisikal at heolohikal na katangian. Dapat pansinin na ang ganitong pagkakaiba at mga batong kahawig ng nasa daigdig ay maaaring hindi direktang patunay ng teoryang mega impact. Kumusta naman ang lagay ng mga pangunahing kakumpetensya sa United States-China space race? Sa kasamaang palad, hindi pa ganoon katagumpay ang Artemis kumpara sa mga Tsino. Itinatag ang programang pananaliksik na ito noong 2017 ng kontrobersyal na politiko na si Donald Trump. Sa ngayon, matagumpay pa lamang na natapos ang bahagi ng misyon ng Artemis 1. Ang walang taong Orion na inilunsad mula Cape Kennedy noong 2022 ay nanatili sa kalawakan ng 25 araw at gumalaw ng 3 araw sa kabaligtad na direksyon. Narito ang Artemis 2, malaki pa rin ang mga tanong tungkol sa mga susunod na yugto ng misyon na ito. Inaasahan nila ang may taong paglipad ng parehong sasakyang Orion at pagkatapos ay ang pagbaba ng mga astronaut sa ibabaw ng buwan at paglulunsad ng istasyong Gateway na paikot sa buwan. Gayunpaman, kung sakaling matupad man ang planong ito, mas malayo na ang narating ng mga Tsino sa yugtong ito kumpara sa komisyon at hindi lang ito simpleng kompetisyon ng mga bansa. Ang totoo, kung magtagumpay ang AMSC ng People's Republic of China na makahanap ng mahahalagang yaman sa buwan, posible talagang ang mga kinatawan ng bansang ito ay mamanipula at aangkinin ang bahagi ng ating buwan na kanilang sinasaliksik at hindi papayagan ang iba na makalapit doon. Lalo pang nakakabahala ang mga plano ng China na marating ang timog polong ng buwan, kung saan ayon sa mga siyentipiko, maaaring may malaking deposito ng yelong tubig. Isipin mo, mahalaga ang yamang ito lalo na sa hinaharap na kolonisasyon. Sa Amerika, puro plano pa lang ang meron sila ngayon. Sa 2030 nakatakdang maglanding sa timog na polong ng buwan, sa 2031 naman ay magpapadala ng crew sa buwan. Sa 2032 ay magpapadala ng lunar rover sa buwan kasama ang landing at tuloy-tuloy pa hanggang sa Artemis 10 misyon na layuning magtagal ang mga astronaut sa ibabaw ng buwan hanggang 2035. Sa tingin mo ba posible ang mga planong ito? At sino kaya ang unang makakamit ng mga layunin? Dahil sa bilis ng teknolohiyang pag-unlad ng Tsina at matinding sigasig ng kanilang mga siyentipiko, malinaw ang sagot sa tanong. Hindi natin masasabing walang ginagawa ang NASA. Gumagawa sila ng mga anti-radiation na vest, mga rocket na cubes, napakaliit na artipisyal na satellite ng daigdig, at mga makabagong uri ng lunar spacesuit. Kung buod-buod din ang pansamantalang resulta ng karera sa kalawakan, pareho ngayon ang layunin ng Estados Unidos at China kung sino ang unang makakarating sa timog polo ng buwan. Ano ang kahalagahan nito? Una, may yelo ng tubig doon. Pangalawa, may mga crater na laging madilim, mga bitag kung saan ang mga materyales ay nasa unang yugto pa lang. Pagbuo ng sistemang solar. Pangatlo, mahalaga para sa susunod na misyon ang mga hypothetical na tuktok ng walang hanggang liwanag, mga bahagi ng buwan
na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-charge gamit ang solar energy, lalo na tuwing gabi dahil hindi sila kailanman natatakpan ng anino. Anong mahalagang ideya ang sinusunod ng tao sa mahabang panahon? Bakit natin hinahanap ng ilang dekada ang isang itim na pusa sa madilim na kwarto kahit hindi tayo sigurado kung nandoon nga ba ito? At bakit? Malaking sagabal ba sa tao ang antropocentrismo? Ang mga sagot dito ay maaaring maglarawan sa ating paghahanap ng buhay sa labas ng mundo. Una, hinahanap natin ito nang hindi iniisip ang posibleng kahihinatnan ng ganoong pakikipag-ugnayan. Kahit na madalas nang ipinapahiwatig ng mga manunulat ng siyensyang piksyon ang ilang problemang pwedeng lumitaw. Pangalawa, hindi rin tiyak kung talagang may buhay sa ibang bahagi ng universo sa alinmang yugto ng pag-unlad nito. Pangatlo, walang nangakong ang buhay ay susunod sa itinakdang senaryo ng tao at hindi sa ibang paraan. Kahit na tama ang ating antropocentrismo at mayroong matalinong buhay na kahawig ng sa mundo sa kung saan man, tandaan kung paano nagwawakas ang ugnayan ng iba't ibang grupo ng tao kahit dito sa mundo. Maraming mga tao ang naging alipin o nilipol. Ang mga bansa ay ninakawan o ginawang kolonya. At ang mga katutubo ay labis na inabuso. Ano kaya ang mangyayari kung makipag-ugnayan sa atin ang isang sibilisasyong di hamak na mas mataas ang antas ng teknolohiya? Gayunpaman, ito ay mga pilosopikal na pagninilay. Hindi natin kayang itigil ang paghahanap. Kaya ang susunod na tanong ay, saan tayo maghahanap ng buhay? Kahit sa pinakasimpleng anyo, saang mga lokasyon sa universo, mas malaki ang posibilidad na matagpuan ito. Ang mga mata ng maraming teleskopyo na nasa mga itinakdang orbit ay nakatuon sa sistema ng Proxima Centauri at sa mas malalayong mga bituin, kung saan posibleng umiikot ang mga exoplanet. Pero iminumungkahi naming tumingin ng mas malapit. Sa ating solar system, may mga gas giant na nakapalibot sa kanila ang napakaraming buwan. Sa kasalukuyan, may 75 na buwan sa paligid ng Jupiter. Alin dito ang pwedeng maging kandidato sa kolonisasyon? Kasama ng ilang mga planeta sa solar system, maaaring isama sa listahang ito ang mga buwan ni Galileo, Callista, Ganymede at Io, at Europa, pati na rin ang buwan ng Saturn na Titan. Gayunpaman, hindi dapat ipagkamali ang kolonisasyon at terraforming sa paghahanap ng buhay mismo, kahit na may ilang mga pamantayan na magkatulad sa parehong kaso. Una, ang pagkakaroon ng tubig kahit nasa anyong yelo, at pangalawa, sapat na dami ng enerhiya. Ibig sabihin, liwanag mula sa pangunahing bituin. Mahalaga rito na ang planeta ay hindi masyadong malapit at hindi rin masyadong malayo sa bituin. Dahil kung hindi, maaari itong maging isang mabatong disyerto o isang nagyayelong disyerto. Pagdating sa mga anyo ng buhay na nakabase sa carbon, hindi ganoon kasimple ang lahat. May mga hypothesis na isinasaalang-alang ang mga alternatibong compound, tulad ng oxygen na may silicon bilang natural na solvent. Sa ganitong kaso, hindi angkop ang tubig, kailangan itong palitan ng sulfuric acid na hindi matatag para sa krem. Ngunit ang pagsasama ng nitrogen at hydrogen ay nagpapakita na maaring hindi ganoon ka-inhospitable ang Uranus at Neptune. Lumipat tayo mula sa teorya patungo sa mas konkretong mga palagay at subukang sagutin ang tanong, posible ba ang buhay sa Titan, Ganymede o Europa? Simulan natin sa huli. Umalis ang automatikong interplanetaryong esfera ng National Aeronautics and Space Administration Europa Clipper mula daigdig noong Oktubre 14, 2024 papuntang Europa, buwan ng Jupiter. Tinatayang darating ito doon sa Abril 2030. Si Galileo ang unang nakakita sa Europa at nagpatunay ng posibleng karagatan sa ilalim ng yelo nito. Kaya, posible bang may buhay sa Europa kung isasaalang-alang ang nakamamatay na radyasyon ng Jupiter at ang napakababang temperatura sa ibabaw ng katawang ito? Sa karagatan lang ba ito posible? Pero hindi dapat maging sobrang optimistiko at isipin na may mga malinaw at ganap na bulag na isda na lumalangoy sa karagatang may lalim na 150 kilometro. Malaking swerte na kung makakakita ang Europa Clipper doon kahit mikrobyong buhay, saan nanggaling ang mga ganitong palagay. Ang totoo, sa daigdig ay may buhay sa mga lugar na talagang hindi inaasahan at sa mga lugar na hindi lang walang sikat ng araw kundi napakataas pa ng presyon.
Ang mga bakterya sa daigdig ay hindi mapili pagdating sa mga kondisyon ng pagpaparami at pamumuhay. May mga uri na kayang mabuhay nang walang oksiheno at mahusay na nabubuhay sa kumukulong tubig. Isipin mo ang mga itim na tagasingaw at ang mga nabubuhay sa ilalim ng nagyelong lawa ng Antarctica na Vostok. Kaya, posible ring may mga nilalang sa karagatan ng Europa. Bagamat hindi inaasahan ng tagamasid mula daigdig ang antas ng bakterya, malayo rin ang Jupiter at mga buwan nito sa araw. Matagal nang itinuturing ang Europa bilang isang malamig at walang buhay na tipak ng yelo na may batong ubod. Ngunit matapos kunan ng larawan ng Galileo ang ibabaw nito na puno ng kakaibang mga guhit at magsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa magnetic field, naging malinaw na sa ilalim ng makapal na yelo ay may isang likidong bagay na umaalon. Ayon sa mga siyentipiko, tinatayang ang karagatang ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa kabuuang karagatan ng mundo. Matagal nang pinagdebatehan ang pinagmulan ng mga bitak, pero nagkaisa ang mga astronomo na sanhi ito ng paminsan-minsang pagsirit ng mga geyser. Ang paglitaw ng mga ito ay dulot naman ng tidal capture ng Jupiter na nagpapainit sa kailaliman ng buwan. Ano kaya ang itsura ng mga nilalang sa karagatang ito? Maaaring buksan ng Europa Clipper ang pintuan sa isang sibilisasyong nasa ilalim ng dagat. Ang isa pang palagay ay tungkol sa matinding katang-isip na pagbabalik. Ang paggawa ng kahit anong medyo matibay sa ilalim ng tubig ay hindi madaling gawain. Kakailanganin ng maraming teknolohiya at materyales na mahirap isakatuparan sa totoong buhay. Pero tungkol sa una, pwede tayong mag-isip-isip ng kaunti, pero dapat manatili sa loob ng agham. Malinaw na sa karagatang ganoon kalalim, lubos ang kadiliman. Ang liwanag na pinagmumulan ng mga organismong nabubuhay sa Mariana Trench ay maaaring mula sa bioluminescence. Hindi naman lahat ng nilalang sa karagatan ng Europa ay tiyak na magkakaroon ng ganitong katangian. Paano naman ang iba ay makakakilos sa kanilang paligid? Una, gamit ang echolocation tulad ng mga paniki sa mundo at pati na rin ang chemoreception gamit ang pang-amoy. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng amoy, ito ay maaaring mga thermophilic na organismo na hindi nangangailangan ng oxygen gaya ng nabanggit natin kanina at kumukuha ng enerhiya mula sa mga mainit na bukal. Pero bakit hindi nagyayelo ang malamig na karagatan? Maaaring dahil ito sa alat nito, tulad din ng mga dagat sa mundo. Sa mga tanong na ito, umaasa tayong masasagot ng Europa Clipper. Ano ang layunin ng probe na ito? Ang mga pangunahing layunin ay alamin kung kaya bang suportahan ng Europa ang buhay sa anumang anyo at tukuyin din ang lugar ng paglapag ng probe na darating sa ibang misyon. Bilang bahagi ng unang layunin, masusing pag-aaralan ng Europa Clipper ang karagatan at ang yelong takip nito. Una sa lahat ay upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng ganitong anyong tubig. O siya, maghintay tayo ng kamanghamanghang photo session. Ngayon, tingnan naman natin ang Titan, ang buwan ng Saturn, at alamin kung ano ang katangian ng katawang langit na ito. Ang Titan, hindi tulad ng Europa, ay may malawak na atmosfera na may kapal na 400 kilometro na binubuo ng methane at nitrogen. Ang presyo ng atmosfera dito ay 1.5 beses na mas malakas kaysa sa Earth at may mga malalakas na ulan at makakapal na ulap ng fog. Sa malayo, parang Venus ito, maliban sa kakaibang dilaw na kulay. Sa Sputnik, ang temperatura ay -100 at 80 degrees Celsius, kaya mababa ang posibilidad ng buhay sa ibabaw nito, gaya ng sa Europa. Hulaan mo kung ano ang pagkakapareho ng 2 satellite na ito, tama? Ang posibleng pagkakaroon ng karagatan. Iyan ang lugar kung saan dapat hanapin ang buhay. Gayun din, dati nang nakalikom ang mga Voyager ng sapat na datos upang makagawa ng konklusyon tungkol sa pagkakaroon ng mga metanong lawa sa ibabaw ng Titan. Hindi ito tungkol sa isang pandaigdigang karagatan, kundi tungkol sa mga ilog at lawa. Noong 2004 kinumpirma ng probe na Cassini ang mga hinala ng kanyang mga naunang kasamahan. Natuklasan niya ang dagat Kraken, na ang hugis ay kahawig ng silweta ng halimaw na iyon. Ang lawak ng anyong tubig ay humigit kumulang 400,000 kilometro kwadrado na maihahambing sa dagat Caspian, at bahagyang mas malaki pa rito. Sa susunod na misyon sa Titan, plano nilang magpadala ng lumulutang na probe sa dagat Kraken para mapag-aralan ang komposisyon nito. Paano ang global na karagatang nasa ilalim ng ibabaw? Pinaniniwalaan na nabuo ito sa parehong prinsipyo tulad ng sa Europa.
at pinapainit din ito sa parehong paraan gamit ang tidal forces ng Saturn. Batay sa datos mula kay Cassini, binubuo ito ng tubig, mga butil ng asin, at ammonia. Ang huli ay nagsisilbing antifreeze sa tubig, kaya hindi ito nagyayelo. Nakakatuwa isipin, may nabubuhay kaya sa mabahong alat na to? Siguro wala. Kung iisipin ang mga kondisyon ng mga extremophile na bakterya sa mundo, sino makapagsasabi? Noon pa ipinropesiya ni astronomong Carl Sagan ang buhay na nakabase sa ammonia. Inisip niya ang malalaking lumulutang na bola na parang maliit na lungsod at sa imahinasyon niya, inilagay ito sa atmosfera ng Jupiter. Pero para sa ammonia methane na karagatan ng Titan na posibleng may halong arsenic, maaaring bagay din ang ganitong uri ng buhay. Malinaw na ang mga bakterya sa tubigan na ito ay magiging anaerobic. May napakabagal na metabolismo at napakahaba ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga proseso ng ebolusyon ay tiyak na magiging mabagal din. At hindi pa natin pinag-uusapan na ang mga nilalang na nabuo mula sa ammonia ay palaging amoy ihi ng pusa. Kung mapagtagumpayan man natin ang ating pagkasuklam at magpasya tayong dalhin sila sa daigdig, tiyak na matutunaw sila sa ating atmosfera. Aling iba pang buwan ang pinaniniwalaang may ilalim na karagatan? Ito ba ay si Ganymede? Nang suriin ng mga siyentipiko ang magnetic field ng buwang ito, lumabas na posibleng may likidong karagatan sa ilalim ng makapal na balat ng buwan. Pinaniniwalaang ang anyong tubig na ito ay parang layer cake na salit-salit ang tubig at yelo, at habang lumalalim, mas nagiging maalat ang karagatan. Lumilitaw tuloy ang tanong, posible ba talagang umusbong ang buhay doon? At kung oo, anong uri? Maaaring ito ay kahalintulad ng uri ng buhay na posibleng mayroon sa Europa. Ang mga bakterya o mas malalaking organismo ay kailangang kumuha ng enerhiya mula sa alternatibong mga pinagkukunan. Nabubuhay sa malalim na bahagi sa pagitan ng mga patong ng yelo at walang akses sa sikat ng araw. Sa totoo lang, si Hunona noong katapusan ng 2021 habang dumadaan malapit sa Ganymede ay naitala ang kanyang maraming tinig. Anong konklusyon ang maaaring makuha mula sa lahat ng narinig? Kung makakakita tayo ng buhay sa mga buwan ng Jupiter o Saturn, malamang na hindi tayo makakatagpo ng mga nilalang na may katalinuhan. Iyan ang una at pangalawa. Hindi laging konektado sa tubig ang pag-unlad ng organismo. Maaaring maging pantunaw ang metano, ammonia o hydrogen sulfide na maaaring magpasimula ng buhay sa mga buwan ng Jupiter o Saturn. At pangatlo, kailangan nating maging handa sa posibleng pagkadismaya sa pagkakita ng mga napaka-eksotikong anyo ng buhay na dayuhan. Ikwento mo, paano mo naisip ang mga naninirahan sa Europa, Titan o Ganymede? Siguradong may hula na magiging tama. Saan mo gustong lumipat kung sakaling mawala ang daigdig? Anong klasing planeta na may anong mga kondisyon ang pipiliin mo? Siguro, yung planeta na, gaya ng sabi ng bida sa isang sikat na pelikula, libre ang serbesa. Isang bagay ang sigurado, ang exoplanetang malapit sa bituin ni Barnard. Siguradong iiwasan mo. Bakit kaya? Baka dahil ayon sa kwento ng nobelang Cosmicong Legion, tinitirhan ito ng malaking sibilisasyon ng mga Medusean na nagbabalak sakupin ang solar system at nangangarap na lipulin ang sangkatauhan. Hindi, iba ang dahilan. Ayon sa pinakabagong mga pag-aaral, ang planetang Barnard B ay isang nagyelong super-Earth na halos 3 beses na mas malaki kaysa sa daigdig. May temperatura sa ibabaw ng mga minus 170 degrees Celsius, natatakpan ng mga bulubundukin at napakalalalim na bangin, at ang mismong planeta ay nasa labas ng habitability zone. Malabong ito ang lugar na gugustuhin mong tirhan. Pero kamakailan lang, sa parehong lokasyon, may 4 na planeta na lumitaw na kahawig ng daigdig. Maaaring mas maganda ang kalagayan nila. Pero bago ang lahat, sagutin muna natin ang tanong, bakit natin itinututok ang ating mga teleskopyo sa bituin ni Barnard at sa paligid nito? Ang bituin ni Barnard ay isang napakatandang bagay. Ang edad nito ay 10 bilyong taon, ibig sabihin doble ng edad ng araw. Isa itong pulang duwende, nakabilang sa grupo ng mga bituin na napakarami sa buong universo.
Namumukod tangi sila sa ibang bituin dahil mas maliit ang laki at liwanag nila. Ang bituin na Barnard ay naging interesado sa mga astronomo dahil sa pagiging malapit nito sa solar system. 6 na taong liwanag lamang ang layo mula sa ating araw. Ang mas malapit lang dito ay ang sistema ng Alpha Centauri. Dahil napakarami ng mga pulang duwende, matagal nang tinatalakay ng mga siyentipiko ang tanong kung maaari bang tirhan ang mga ito. Dahil dito, ang paghahanap ng buhay sa labas ng mundo o kahit man lang ng mga kondisyon para sa pag-usbong nito ay nakatuon sa mga pulang duwende at sa kanilang mga sistemang planetaryo. Ano ang mga bagong planeta sa bituin ni Barnard na natuklasan ng mga teleskopyong Gemini North at Very Large Telescope noong Marso 2025 at bakit napakahalaga ng pagtuklas na ito? Ang mga ito ay pinaniniwalaang mabato, ngunit masyadong maliit. Wala pang 30% ng laki ng daigdig. Ang pagkakatuklas na ito ay kakaiba talaga dahil ang mga napakaliit na exoplanet ay napakadalang matagpuan at kadalasan ay napakalapit nila sa kanilang bituin. Dahil sa paggamit ng dituwirang pagmamanman sa universo, hindi sila madaling matagpuan, di tulad ng nagawa ng nabanggit na teleskopyo. Hindi direktang nakikita ng mga astronomo ang mga planeta. Dahil dito, natuklasan ang mga ito base sa epekto nila sa liwanag ng pangunahing bituin habang umiikot sa paligid nito. Sinuri ng mga espesyalista ang epekto ng grabidad ng mga bagay sa bituin ni Barnard para matukoy kung ilang exoplanet ang umiikot dito. 4 ang nabilang nila. Dito, lalo na ang mga astrobiologist, nadismaya ang siyentipiko. Halos siguradong masasabi na hindi angkop ang mga bagay na ito at ang planetang Barnard B na nabanggit natin kanina. Pero ang dahilan dito ay kabaligtaran. Ang mga natuklasang katawan sa kalawakan ay hindi nagyelo, kundi kabaligtaran. Sobrang init dahil sa mapanganib na lapit nila sa kanilang bituin. Ang 1 taon sa mga bagay na ito ay ilang araw lang, kaya kahit na may batong ibabaw, malabong mayroong anumang anyo ng buhay doon. Gayunpaman, paano man, napatunayan ang mga naunang hinala na hindi lang iisang planeta ang umiikot sa paligid ng pulang duwende. Ngayon, alam natin na mas marami palang mabatong mundo sa paligid natin kaysa dati nating akala. Pwede bang makita ang bituin ni Barnard o ibang pulang duwende gamit lang ang ating mga mata nang walang kagamitan? Parang kabalintunaan, pero halos lahat ng mga bituin na nakikita natin sa ating kalangitan ay kabilang sa mga puti o bughaw. Dahil dito, maaaring magkamali tayo ng akala na kakaunti lang ang mga pulang duwende, pero hindi ito totoo. Espesyal na optika lang ang kailangan para makita ang mga kamanghamanghang bagay na ito. Napakahina ng liwanag ng mga ganitong bituin at napakalayo pa nila, kaya syempre, mahirap talaga silang makita gamit lang ang ating mga mata. Kakaunti pa lang ang alam tungkol sa mga pulang duwende, ngunit sinusubukan na ng mga siyentipiko na baguhin ito. Talaga bang interesado lang ang mga astronomo sa mga pulang duwende dahil sila ang pinakamaraming uri ng bituin? At dahil may posibilidad na may mga planeta sa paligid nila o may iba pa bang dahilan kung bakit sila ay aktibong pinag-aaralan at mahalaga rin ang mga iyon? Kapansin-pansin na hanggang ngayon, wala pang namamatay na pulang duwende sa buong universo. Lahat sila ay matatag na nasa pangunahing sekwensya sa tinatawag na diagram na nagpapakita ng ebolusyon ng mga bituin. Ang mga yugto ng buhay ng pulang duwende, tulad ng bituing Barnarda. Unti-unti at mabagal ang paglipat papunta sa mga asul, tapos puting duwende. Habang lumilipas ang panahon, ang bituing ito ay kumikipot, umiinit, at ang buhay nito ay mula ilang bilyon hanggang 10-10 trilyong taon. Hindi katakataka na nasa pangunahing sequence pa rin ang lahat ng pulang duwende hanggang ngayon. Masyadong kaunti pa ang lumipas na panahon mula noong malaking pagsabog para ang mga bituing ito ay makadaan sa mga nabanggit na yugto at muling isilang ng maayos. Anong lihim ang itinatago ng bituin ni Barnard at sa kanyang katauhan pati na rin ng iba pang mga katulad na bituin? Dahil sa katandaan ng mga bagay na ito, hindi mo na kailangang maging astronomo para isipin na nabuo sila noong simula ng universo. Sa ganitong kaso, ang mga pulang duwende ay dapat na binubuo ng hydrogen at helium at napakakaunting mga metal. Bukod sa kakaunting lithium, sa ideal na kalagayan, dapat ay wala talagang metal sa kanilang komposisyon. Pero sa realidad,
hindi ito ganoon. Ipinapakita ng spectral analysis na may metal ang mga pulang duwende. Ibig sabihin nito, muling pinagdududahan ang modelo ng malaking pagsabog, pero palaging nakakahanap ng paraan ang mga siyentipiko para iakma ang mga hindi tugma sa kanilang mga teoryang pabor sa kanila. Kaya naman nagkaroon ng paliwanag sa nabanggit na paradox. Nagpasya ang mga astronomo na ang unang sobrang higanting bituin ay namatay agad matapos mabuo. Ilang sandali lang pagkatapos ng malaking pagsabog. Ang kamanghamanghang proseso ng pagkamatay ng bituin ay naglagay sa kalawakan ng mga materyales, kabilang ang metal na kailangan sa pagsilang ng susunod na bituin. Kung hindi, ayon sa siyentipiko, karamihan sa bituin ay mananatili sa ulap ng gas at di kailanman sisindihan. Ano ang masasabi tungkol sa pagiging angkop sa buhay ng mga planeta sa paligid ng bituin Barnera? Ang mga natuklasan na sa ngayon ay malamang napatay na. Pero kailangan tandaan na ang siklo ng buhay ng pulang duwende ay napakahaba, mas mahaba kaysa sa mga dilaw na duwende tulad ng ating araw. Kaya, posible na sa hinaharap ang mga pinakasimpleng anyo ng buhay ay lilitaw pa rin sa mga ibabaw ng mga bagong natuklasang planeta. At hindi rin tiyak kung makakahanap pa ang mga siyentipiko ng iba pang mga planeta sa paligid ng bituing ito. At baka mayroon pang mga planeta na matatagpuan sa tinatawag na Goldilocks Zone, ibig sabihin sa potensyal na lugar na maaaring tirhan. Ang mga pulang duwende ay tiyak na magdadala ng mga sorpresa dahil naniniwala ang ilang astrobiologo na sa haba ng panahon ng pag-unlad ng buhay sa mga ito, posibleng maging mataas ang antas ng organisasyon ng buhay doon balang araw. Ibig sabihin, posibleng may mga sibilisasyon na ngayon sa mga orbit ng malabong bituin na hindi masukat ang pag-unlad kumpara sa atin. May mga problema ba sa kondisyon ng mga planeta malapit sa mga pulang duwende? Kung hindi bibilangin ang nakakatakot na maladugong kislap ng bituin na nagbibigay ng malamultong mapula kahel na liwanag sa ibabaw. May ilang partikular na detalye. Una, dahil sa mababang liwanag ng mga ganitong bagay, ang habitability zone ay automatikong napapalapit ng husto sa bituin. Pero dito rin nagmumula ang isa sa mga pangunahing kahinaan na pumipigil sa pag-usbong ng buhay. Kung ang planeta ay masyadong malapit sa isang napakalaking katawan, sa kasong ito ay isang bituin, tiyak na mapapasailalim ito sa tidal lock, ibig sabihin ay palaging nakaharap ang isang bahagi nito sa liwanag. Maraming ganitong halimbawa sa sistemang solar, ang daigdig at buwan, pati na rin ang mga pinakamalalapit na buwan ng Saturn at Jupiter. Ang fenomeno na ito ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng maliwanag at madilim na hemisphere. Kung ang planeta ay may atmosfera, bahagyang nababawasan ang epekto. Pero kung wala, isang hemisphere ang literal na mag-iinit, habang ang temperatura sa kabila ay halos umabot sa absolute zero. Sa ganitong mga kondisyon, ang tanging lugar kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang buhay na umunlad ay sa hangganan ng liwanag at dilim. Bukod pa rito, ang mga pulang duwende ay nagdadala ng mas seryosong banta sa kanilang planetaryong sistema kaysa sa araw. Ito ay dahil sa kanilang mataas na aktibidad. Ang malalakas na pagsabog sa pulang duwende ay maaaring magdulot ng ganap na pagsterilisa ng buhay kung sakaling ito ay umiral. Sa planeta, sa kasamaang palad, hindi makakatulong ang magnetic field ng mga bagay sa sitwasyong ito dahil sa tidal locking ng mga planeta, kadalasan ay wala silang magnetic field. Ano ang pagkakaiba ng bituing Barnard kumpara sa ibang mga pulang duwende? Tinatawag itong takas dahil ang bituin ay may mataas na bilis ng paggalaw sa kalangitan na hindi nakikita sa mga katulad na bagay. At ito ang dahilan kung bakit madaling makilala ang bituin ni Barnard. Sa mahigit 170 taon ng pagmamasid, ito ay kapansin-pansing lumipat at ngayon ay papalapit sa atin sa bilis na 70 kilometro bawat segundo. Sa taong 11,800 ibig sabihin ay matagal pa mula ngayon. Ang bituin ni Barnard ay magiging 3.8 na liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Kung siyempre sa panahong iyon ay umiiral pa ang ating planeta, magiging pinakamalapit na kapitbahay natin ang bituin. Sa kondisyon na sa paglipas ng panahon ay wala itong magiging kakumpetensya. Sa totoo lang, ang kakaibang kilos ng bituin ay tumutulong sa mga astronomo matuklasan ang mga planetang pumapalibot dito.
mas madaling makita ang malalaking bagay kaysa sa maliliit na halos walang gravitational pull. Gayunpaman, ang tuloy-tuloy na paggalaw ng bituin ni Barnard ay lubos na nagpapadali sa proseso sa anumang kaso kapag natuklasan na ang bituin ni Barnard. Ang grupo ng mga siyentipiko mula sa Universidad ng Chicago na pinamumunuan ni Jacob Bin ay nakagawa ng isang napakagandang tuklas na nagpapakita na ang mga astronomo ay nasa tamang direksyon at dapat ipagpatuloy ang pananaliksik. Kagiliw-giliw marinig ang mga tinig ng mga planetang ito. Maaaring ganito ang tunog ng nagyeyelong bagay na Barnard B. At ang maliliit na batong mundo ay nagpapadala ng ganitong signal sa universo. May posibilidad bang makita natin ito balang araw? Sa personal, sa kasamaang palad, wala. Pero dapat nating alalahanin ang hindi natuloy na walang taong misyon na tinatawag na Proyektong Dedal, na ang layunin sana ay ang bituin ni Barnard. Ipinakita ng misyon ang mga totoong posibilidad ng paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Inilalabas ito mula sa larangan ng katang-isip. Ang proyekto ay dinevelop noong dekada 70 ng British Interplanetary Society Engineers at kamangha-mangha kung gaano kadetalye itong naplano ng mga siyentipiko at naisaalang-alang lahat ng posibleng detalye. Ayon sa kalkulasyon, dapat makarating ang barko sa Barnard matapos ang 50 taon para pag-aralan ang bituin at paligid nito. Planong ipadala ang impormasyon sa daigdig gamit ang espesyal na radio channel. Pinaaalala namin, isinagawa ang mga pag-aaral mula 1,973 hanggang 1,977. Sa kasamaang palad, isinara ang proyekto dahil sa sobrang hadlang, hindi lang sa teknikal na kakulangan, kundi pati na rin sa kakulangan ng kaalaman sa solar system, lalo't kailangan sanang lampasan ng barko ang malalaking asteroid belt at Oort cloud. Pero bakit nga ba napili ang bituin ni Barnard bilang target ng proyektong hindi natuloy, gayong may mas malapit namang bituin sa atin tulad ng Proxima Centauri? Simple lang ang dahilan. Noon pa man, sigurado na ang mga siyentipiko na may mga planetang umiikot sa bituin ni Barnard na posibleng may buhay. At ngayon, halos sigurado na tayong patay na ang mga planetang iyon. Hindi sumusuko ang mga siyentipiko sa pagsubok. Patuloy silang naghahanap ng oportunidad at gumagawa ng proyekto para mapabuti ang buhay ng tao at maisulong ang progreso. Tulungan natin sila. Magbigay tayo sa mga komento ng mga senaryo kung paano mas mabilis makarating sa bituin ni Barnard at makita kung ilan talaga ang mga planeta sa paligid nito.